Si Lu Mingfei, isang binatang loser at walang kaibigan, ay nasa kanyang lungga buong araw, naglalaro ng paborito niyang laro. Ipinagmamalaki niyang isa siya sa mga nangungunang manlalaro sa server. Kasalukuyang nakikipaglaban siya sa isang kaibigang nakilala niya online, at todo bigay siya sa pagpindot sa keyboard. Nang manalo si Mingfei, nagpaalam ang kaibigan niya, ngunit nalungkot siya dahil walang ibang online na makakalaro niya. Para ma-satisfy, binuksan niya ang profile ng isang catfish na gusto niya, at bago pa man siya maglaway sa kanyang mabahong keyboard, nakatanggap siya ng hamon mula sa isa pang nangungunang manlalaro na may pangalang Nano, at hinamon siya sa isang duel. Sa kanilang laban, nagulat si Mingfei sa galing ng kalaban, na higit pa sa inaasahan niya. Gumamit siya ng hindi kapani-pani walang bilis ng kamay at galaw ng mouse, ngunit sa gitna ng laban, nagpadala si Nano ng mensahe, hinulaan ang kanyang susunod na galaw, at doon siya natalo. Natulala sa pagkabigla. Nagtaka si Mingfei kung sino ang manlalarong ito at paano siya tinalo ng ganon. Nang tignan niya ang profile ni Nano, napagtanto niyang walang laman ito, kaya nag-log off siya at tumigil sa paglalaro. Nagbago ang eksena, at lumabas na ang tumalo kay Ming ay isang babae na si Chen Moong na kilala bilang Nano, isang A-rank Dragon Slayer na nag-aaral sa Castle College at kilala bilang Nano. Bumibiyahe si Nano sa syudad kasama ang ilang kaibigan mula sa kolehiyo. Nalaman nila na interesado ang principal ng kolehiyo kay Ming dahil maaari siyang maging S-rank na estudyante. Nagtaka si Moong kung bakit, kaya hinamon niya si Ming sa isang duel upang malaman kung ano ang espesyal sa kanya. Nainis siya dahil nakatanggap si Mingfei ng scholarship mula sa principal ng Castle College, ngunit sa tingin niya hindi siya nababagay sa ganoong eskwelahan, lalo na matapos niyang talunin si Ming sa isang 1v1 na laban. Nalito rin ang mga kaibigan ni Nano at hiniling sa kanya na alamin pa ang tungkol kay Ming. Kaya't nag-login siya sa AI system ng Castle College na tinatawag na Eva. Binati siya ni Eva at sinimulan niyang magtanong tungkol sa buhay, libangan, at personal na interes ni Ming. Natuklasan niyang si Mingfei ay walang kaibigan sa eskwelahan, kaunti lang ang kanyang presensya sa buhay, at mahilig lang sa paglalaro ng video games. Iniwan siya ng kanyang mga magulang noong bata pa siya at ngayon ay nakatira siya sa kanyang tiyahin at tiyuhin na laging nang-aasar sa kanya kasama ang kanyang masungit na pinsan na si Mingzi. Si Mingzi, mahilig manloko sa pamamagitan ng pagpapanggap na babae sa online at nililigawan si Mingfei sa laro bilang paghihiganti. Pinagsabihan siya ng kanyang tiyahin at tiyuhin na kailangan niyang kumita ng pera, kung hindi ay wala siyang kinabukasan. Nalaman din ni Nano na may gusto si Ming sa isang babae sa eskwelahan na nagngangalang Chen Wen. Pero, nais malaman ni Nano ang tungkol sa mga pangarap at inspirasyon ni Ming at kung saan niya nakikita ang kanyang sarili sa hinaharap. Nang tignan ni Eva ang kanyang mga pangarap, sinabi nito na gusto lang ni Ming maging simpleng tindero sa newsstand para kumita ng sapat na pera para sa kanyang mga laro at manatili online hanggat maaari. Nagulat si Nano sa narinig at muntik nang mawala sa linya ang kanyang kaibigan sa pagmamaneho dahil sa pagkalito kung bakit gusto ng principal si Ming sa kolehiyo, gayong tila isang malungkot na nilalang lamang siya na nangangarap tungkol sa mga catfish cuties. Matapos palabasin ng bahay para bumili ng mga grocery at gamit, nadapa siya sa mailbox at nagtanong kung may sulat para sa kanya. Nakatanggap siya ng ilang bagong sulat at isang pakete na may laman na device na nagsasabing tinanggihan siya ng International University, ngunit may isa pang sulat na tumatanggap sa kanya sa Castle College. Nakasaad doon na siya ay magiging estudyante ni Professor Gorian na partikular na nagpadala nito para sa kanya. Sa pag-aakalang panaginip lang ito, sinubukan niyang gisingin ang sarili. Ngunit, hindi ito panaginip kundi totoong sulat, dali-dali siyang umuwi para ibalita ito sa kanyang pamilya. Hindi makapaniwala ang kanyang tiyahin at tiyuhin, iniisip na biro o gawa-gawa lamang ang sulat. Tinawag siyang pasaway ng kanyang tiyahin, habang sinabi naman ng kanyang pinsan na si Mingzi na imposibleng makapasok siya sa ganitong uri ng kolehiyo, dahil ito ay eskwelahan ng mga human hybrid, kalahating tao, kalahating mahika. Ikinuwento ni Mingzi ang isang estudyante dito na si Choi Hang, na sikat dahil isa siya sa pinakamalakas na mag-aaral dito. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok siya sa isang panaginip habang nagtatalo ang kanyang pamilya tungkol sa kanya. Sa kanyang panaginip, lumitaw ang isang helicopter sa kanilang apartment at lumabas mula rito si Choi Hang, na nag-imbita kay Ming na sumali sa akademya. Yumukod pa si Choi Han sa kanya, tinawag siyang master at sinabing matagal na siyang hinihintay. Ngunit bumalik siya sa realidad at naisip na baka tama ang kanyang pamilya, na baka isang biro lang ang lahat ng ito. Nagsimula siyang lumakad palayo, ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang device na nasa loob ng sulat. Sinabi ng kanyang AR na may gustong makapanayam si Ming bukas tungkol sa kanyang pagtanggap sa Castle College. Nagulat ang lahat sa balitang ito, kinalaunan,
Nakausap ni Ming ang kanyang matalik na kaibigan online na siyang tanging tunay na natuwa para sa kanya at nagbigay pa ng mga tip para sa interview. Kinabukasan, dumating si Ming sa gusali para sa interview sa pangunahing syudad. Nagulat siya nang makita niyang naroon din ang ilan sa kanyang dating mga kaklase na tila nakatanggap din ng parehong sulat. Isa sa mga estudyante ay ang kanyang matagal ng crush na si Chen Wen. Habang naghihintay sa pila para sa interview, kinausap ni Ming si Cheng Wen, binigyan siya ng lakas ng loob at sinabing huwag kabahan dahil magaling siyang magsalita at nangunguna sa kanilang klase noong high school. Pagkatapos magpasalamat ni Winwin, isa-isang pumasok ang mga kandidato sa interview. Ginugol ni Ming ang nakaraang araw sa pag-uulit ng mga posibleng tanong at sagot sa kanyang isip. Ngunit nang tanungin siya ng examiner ng mga hindi inaasahang tanong tulad kung naniniwala siya sa aliens, nagulat siya dahil inaasahan niyang tatanungin siya ng mga pangkaraniwang bagay tungkol sa kanyang buhay. Ngunit sinabi ng isa sa mga interviewer na hindi nila kailangan malaman ang kanyang buhay at sagutin lang ang mga simpleng tanong dahil mahalaga ang mga ito. Kaya sinabi ni Ming na naniniwala siya sa mga alien at bawat gabi ay tinitignan niya ang mga bituin, sinasabi na malawak ang sansinukob at dapat may buhay sa ibang planeta sa kalawakan. Pagkatapos ng mga random na tanong, tumayo si Ming at umalis, humingi ng paumanhin sa mga examiner at sinabing baka mali ang kolehiyong napasukan niya at umalis sa gusali. Habang siya ay naglalakad palabas, isang lalaki ang biglang pumasok sa gusali at kinumpronta ang mga examiner tungkol kay Ming Fei at kung paano ang naging takbo ng interview. Sinabi nila sa lalaki na si Professor Guderian pala na umalis si Ming Fei sa interview pagkatapos ng unang tanong. Nagalit si Professor Guderian at sinabing dapat pinigilan nila si Ming Fei na umalis at kailangang tawagan siya para bumalik. Habang naglalakad pa uwi, nakita ni Ming Fei si Chen Wen at tinanong siya kung gusto niyang sabay silang pumunta sa graduation party. Tinanggap ito ni Ming Fei, umaasa na balang araw ay makakasama niya si Chen Wen habang buhay at manirahan sa syudad. Inisip niya na baka nasira na niya ang pagkakataong makapasok sa Castle College. Ngunit pag-uwi niya, sinabi ng kanyang tiyahin na tumawag ang isang Guderian at pumasa siya sa interview at maaaring mag-enroll sa Castle College. Kinabukasan, bumalik sila sa gusali para makipag-usap kay Professor Guderian, kasama ang kanyang tiyahin, tiyuhin, at pinsan. Gusto agad malaman ng kanyang tiyahin ang tungkol sa pera at saan siya titira. Sinabi ng guro na bibigyan siya ng scholarship na may halagang $36,000 kada taon at matutulog siya sa akademya. Nang marinig ang malaking halaga, agad na hinimok ng kanyang tiyahin si Ming na tanggapin ito. Ipinaliwanag ni Professor na kailangan nila si Ming Fei dahil siya ay pambihirang talent na minsan lang lumitaw sa 100 taon. Nagdulot ito ng pagkalito sa kanyang tiyahin at tiyuhin. Ngunit inilabas ni Professor ang isang sulat mula sa mga magulang ni Ming na yun pala ay mga kilalang estudyante ng Castle Academy. Ibinigay niya ang sulat kay Ming Fei na nagulat dahil akala niya ay iniwan siya ng mga magulang nang walang dahilan. Umiiyak, nagpaalam siya sa mesa at pumasok sa banyo upang basahin ang laman ng sulat. Ipinaliwanag ng kanyang ina kung ano ang nangyari sa kanila at bakit siya iniwan noon, na mahal siya ng kanyang ina at siya lang ang tunay na mahalaga sa kanya. Dahil sa kanyang bloodline, kinailangan niyang pumasok sa Castle College. Hiniling din niya sa principal na bigyan si Ming Fei ng scholarship pagdating ng tamang edad. Sa sandaling iyon, lumapit si Nano kay Ming habang siya ay umiiyak sa banyo ng babae, sinabing dapat lumabas na siya sa gusali kung ganoon siya umiyak at inihatid siya pabalik sa pulong. Pagbalik, tinanong siya ng professor kung ano ang iniisip niya tungkol sa pag-enroll sa eskwelahan, ngunit sinabi niya na kailangan pa niya ng oras para mag-isip. Narinig ito ni Nano, sinabi niyang ang dahilan ng pag-aatubili ni Ming ay dahil sa isang babae na gusto niya at ayaw niyang iwan. Nagulat si Ming Fei at nagtaka kung paano nalaman ni Nano ang tungkol kay Chen Wen. Pagkatapos, nabuking ni Nano ang kanyang sarili nang sabihin niya ang isang bagay na sinabi niya kay Ming sa laban nila sa laro noong gabing iyon. Agad na naalala ito ni Ming at napagtanto niyang si Motong pala ay si Nano at ang taong tinalo siya sa laro. Nag-iisa sa rooftop, nagtataka si Ming kung paano nalaman ni Nano ang tungkol sa kanyang pribadong buhay at nagsimulang mag-confess ng kanyang nararamdaman kay Chen Wen sa kanyang telepono. Habang inaamin ni Ming ang kanyang nararamdaman, biglang lumitaw si Nano sa likuran niya, ikinagulat niya ito. Sinabi ni Nano na madaling matukoy ng artificial intelligence na si Eva ang kanyang lokasyon at siya'y pinapunta doon ni Professor Guderian para kumbinsihin siyang sumali sa akademya sa huling pagkakataon. Ngunit nag-atubili ulit si Ming dahil sa kanyang pagtingin kay Wenwen. Sinabi niya kay Nano na mahal niya ito at hindi niya maiiwan hanggat hindi niya naipapahayag ang kanyang damdamin. Ngunit, sinabi ni Nano na alam niyang hindi siya gusto ni Wenwen at masisira lang niya ang kanyang pagkakataon sa akademya para sa isang taong hindi rin naman siya mahal.
Kahit na ganoon, inisip ni Ming na may pag-asa pa rin dahil inalok siya ni Wenwen na pumunta sa party. Matapos ipaliwanag ni Nano ang lahat ng dahilan kung bakit mali ang mga desisyon niya sa buhay, sinabi niya na kung hindi siya sasali ngayon, habang buhay itong makakaapekto sa kanya. Kinabukasan, nagkita si Ming at Shen Wenwen para sa graduation party kinabukasan, bumili ng ilang gamit para sa party, ngunit nilapitan ulit siya ni Nano, pinapayuhan siyang iwan na si Wenwen. Sinabi niya na aalis na ang professor ngayong gabi kaya kailangan niyang magdesisyon agad. Ngunit, plano na ni Mingfei na umamin sa kanyang nararamdaman kay Wenwen sa graduation party kaya tinanggihan niya ulit ang alok ni Nano. Nakita si Mingfei na nag-eensayo ng kanyang pag-amin sa salamin para maging handa kinabukasan. Dahil wala siyang pera, pumitas siya ng mga bulaklak sa lupa para ibigay kay Wenwen. Nang magsimula na ang party, dinalhan siya ng kanyang kaibigang si Jam Mango ng suit. Matapos magbihis, pumunta siya sa main stage ng graduation at binati ang dalawang iba pang estudyante na nakasuot din ng suit dahil inupahan sila ni Xiao Mango. Pagkatapos, pinlano ni Mingfei ang kanyang susunod na hakbang at nagdesisyong pumunta sa entablado dala ang mga bulaklak para umamin ng pag-ibig. Ngunit bago pa man niya masimulan ang kanyang talumpati, lumabas si Xiao Mango dala rin ang mga bulaklak at inamin ang kanyang nararamdaman kay Chen Wenwen. Ang lahat ng ito ay isang biro lang pala ni Xiao Mango, at mas masaklap pa, kasabwat pala si Chen Wenwen. Inamin din ni Wenwen ang kanyang nararamdaman kay Xiao Mango sa harap ni Ming at nagsimula silang mag-date doon mismo. Tumayo si Mingfei sa gitna ng katahimikan, ramdam ang pagtataksil ng malapit na kaibigan at lubos na nasaktan. Habang lubog si Ming sa kalungkutan at pagtanggi, biglang lumitaw si Nano na suot ang pinakamagandang damit na ikinagulat ng mga kaklase. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa hagdan ng graduation ceremony. Lumapit si Nano kay Mingfei kasama ang kanyang mga kasamahan at pinalakpakan ang kanyang mga kamay bilang senyales sa mga babae na baguhin ang damit ni Ming. Pagkatapos, inakbayan siya ng magandang si Nano at sinabi kay Wenwen at Xiao Mango na mas mahalagang bagay ang dapat gawin ni Ming kaysa sa pagdalo dito, ikinainis ni Mango. Sinabi ni Nano sa kanilang dalawa na ito na ang huling pagkakataon na makikita nila ang bersyon ni Mingfei na ito at lumabas sila ng gusali. Sinabi ni Nano kay Ming na pwede siyang lumingon sa kanya sa huling pagkakataon, ngunit tumanggi si Ming at hindi lumingon tulad ng isang tunay na alpha. Pagkatapos nilang umalis, nagmaneho sila ng matagal hanggang sa maubos ang gasolina ng kotse. Huminto sila sa isang lugar para maghintay na mapuno ulit ang tangke. Dito sinabi ni Nano kay Ming na hindi siya maaaring mabigo sa principal o professor sa hindi pagpapasok kay Ming sa Castle Academy. Ngunit nagpasalamat si Ming kay Nano sa hindi pagsuko sa kanya at nag-isip ulit, nais niyang sumali sa Castle College. Ipinagbigay alam ni Nano kay Eva ang kanyang desisyon at pagkatapos batiin si Ming ni Eva sa unang pagkakataon, binigyan siya nito ng kanyang kasalukuyang statistics, tinawag siyang S-rank na estudyante kasama ang kanyang student ID code at lahat ng impormasyon tungkol sa kolehiyo. Bigla, iginawad ni Nano kay Ming ang korona, pinangalanan siyang hari ng kolehiyo kahit hindi pa siya nakakagawa ng anuman. Labis siyang na-overwhelm sa balitang ito, sinabi ni Nano na marami na ang nakoronahan bago siya tulad ng kanyang mga magulang, ngunit marami ang handang pumatay para sa korona at mamatay dahil dito. Gayunpaman, nagpasakop siya kay Ming at sinabi na siya ang magiging personal niyang subordinate at gagabayan siya sa kaalaman na natutunan niya sa loob ng maraming taon sa kolehiyo. Kaya't masaya niyang tinanggap si Nano bilang kaibigan. Isinave ni Eva ang lahat ng impormasyon ni Ming sa system para magamit niya, at naipabatid nito sa lahat ng iba pang estudyante na papunta sa Castle College. Makalipas ang ilang araw, makikita si Ming sa airport kung saan tinanong niya ang opisyal tungkol sa CC line na dapat niyang sakyan papunta sa kolehiyo. Ngunit sinabi ng opisyal na walang ganoong linya at hindi siya nakikipag-usap sa mga pulubi. Tiningnan ni Mingfei ang sarili at ang kanyang $20, sinabi niyang hindi siya pulubi, ngunit napansin niya ang ibang pulubi na mukhang katulad niya na may mga lumang bagahe. Sinabi ng opisyal na pumunta siya sa Chinese Embassy para humingi ng matutuluyan at pagkain, at pagkatapos ay umalis, iniwan siyang pakiramdam na naloko at parang NPC. Nagpasya siyang pumunta sa McDonald's para bumili ng burger ngunit hindi siya pinagsilbihan dahil hindi raw sila nagseserbisyo sa mga pulubi. Doon niya nakilala ang isang batang lalaki na may pilak na buhok na nagngangalang Finger. Humingi si Finger ng pera kay Ming para bumili ng soda. Napansin niya ang card ng Castle College sa kamay ni Ming at naglabas din siya ng katulad na card. Sinabi niyang siya ang senior niya at kinuha ang pera ni Ming. Kinagabihan, magkasama silang nakaupo sa metro station at naghihintay sa CC line na dapat nilang sakyan papunta sa kolehiyo. Ipinaliwanag ni Finger na ang kolehiyo ay nakatago sa isang lambak at ang pinakamadaling paraan para makapunta doon ay sa pamamagitan ng CC line, maliban kung mayroon kang pribadong jet at pahintulot mula sa headmaster.
Naghintay sila hanggang hating gabi bago sila nakatulog. Nanaginip si Mingfei na nasa isang digmaan siya kasama ang mga taong tumatakbo na nakasuot ng mga robe, at paggising niya, nakakita siya ng malaking buwan sa labas ng bintana ng istasyon at isang batang lalaki na nakaupo sa tabi niya sa lupa. Kinausap siya ng bata na parang kilala siya at tinawag siyang kapatid, ngunit nagising ulit si Mingfei at nalaman niyang panaginip lang pala iyon. Biglang nagising din si Finger at sinabing dumating na ang CC line. Narinig nila ang isang lalaki na lumalapit sa kanila na may hawak na kampana. Inanunsyo ng lalaki na dumating na ang CC-1000 Express train at lahat ng estudyante ay dapat sumakay kasama ang kanilang bagahe at tiket. Lumapit si Finger sa kanya at sinabi ng lalaki na hindi niya inaasahang makita ang kanyang mukha doon at sinabi ni Finger na na-demote siya ulit, na nagtala ng record ng sunod-sunod na demotions, bumaba mula G hanggang sa F. Pagkatapos, lumapit din si Ming sa konduktor at sinabing siya ay bagong estudyante na nagngangalang Ming. Nang marinig ang pangalan niya, nagulat ang konduktor at tinanong kung talagang siya ang bagong S-grade na estudyante at bakit hindi dumating ang professor sa kanyang eroplano para sunduin siya. Nagulat din si Finger at tinanong kung totoo ba lahat iyon, at nagulat din si Ming dahil ayaw niyang mapag-iwanan. Pagkatapos niyang mag-check-in, nagliwanag ang buong airport at nagbukas ang underground na daanan para sa kanya at dumating ang CC-1000 Express train kasama si Professor Good na lumabas mula rito na parang Mario. Sumakay silang lahat sa tren habang nagpalit ng uniforme ang mga estudyante at hiniling ni Professor kay Mingfei na pumirma sa isang NDA, na karaniwan para sa lahat ng estudyante ng kolehiyo dahil may mga espesyal na paksa silang pinag-aaralan na hindi tinuturo kahit saan pa sa mundo. Pagkatapos, ipinaliwanag ng professor na pinag-aaralan nila ang tungkol sa mga dragon at tinanong si Mingfei kung ano ang opinyon niya dito. Sinabi niyang ito ay mga alamat lamang na bahagi ng iba't ibang mythology at kwento. Ngunit sinabi ng professor na totoo ang mga ito at matagal nang naglalaban ang mga tao at dragon. Ngunit hindi alam ng karaniwang tao ang tungkol dito. Dito sa Castle College, pinag-aaralan nila ang mga paraan upang patayin ang mga dragon at lumikha ng mga bayani na makakatulong sa sangkatauhan. Matapos marinig ang lahat, sinabi ni Ming na baka kailangan ng propesor ng isang doktor sa pag-iisip kaysa sa isang dragon slayer. Ngunit bigla siyang nawala ng malay at nanaginip tungkol sa parehong batang lalaki na nagsasabing totoo ang mga dragon at ipinakita sa kanya ang isang eksena na may totoong dragon sa tuktok ng isang yelong bundok. Ipinaliwanag nito na matagal na ang nakalipas, pinatay ng isang tao ang hari ng mga dragon sa kanyang trono at siya ang naging unang emperador ng tao. Nang mamatay ang dragon, nagdiwang ang lahat at dahil sa bayaning tao na ito, umunlad ang sibilisasyon. Nawala ang batang lalaki at bumalik sa ulirat si Mingfei. Gising na siya at sinabi sa propesor na baka siya nga ay baliw. Ngunit dinala ng propesor ang isa sa kanyang mga kasama na may dalang dalawang kahon. Sinabi ng lalaki na sa kanyang 40 taon sa propesyon, si Mingfei lang ang pangalawang S-grader na nakita niya, at ang una ay nagpakamatay gamit ang trap. Binuksan nila ang unang kahon at ipinakita sa kanya ang kaliskis ng dragon at hiniling na subukan niyang barilin ito. Sinabi ni Ming na may karanasan siya sa mga baril dahil sa kanyang pagsasanay militar at binaril niya ito, ngunit tumalbog lang ang bala, ipinapakita ang tibay ng kaliskis. Sinabi ni Ming na baka advanced technology lang ito. Pagkatapos ay tiningnan nila ang isa pang kahon na naglalaman ng batang dragon sa isang capsule sa tulog na estado. Ikinwento ng propesor ang kwento sa likod nito ngunit inisip ni Ming na action figure lang ito at sinabing mag-mature na sila. Tinitigan niya ng mabuti ang dragon at bigla itong nagising at sinubukang makawala, ngunit dahil sa bagong nanotech case, nakatulog ulit ito nang hindi nakakatakas. Sinabi ng propesor na maaaring nag-react ito sa malakas na genetics ni Ming at iniisip niya na masaya ang kanyang ninuno na si Andrew Tate sa narinig. Pagkatapos, dumating sila sa kolehiyo at pumasok si Mingfei kasama ang propesor. Habang naglalakad, tinanong niya ang propesor kung bakit wala silang nakitang ibang estudyante at nagtaka rin ang propesor. Biglang nag-alarm ang mga sirena at na-realize ng propesor na malapit nang magkaroon ng gulo ang lahat at hinila si Mingfei para magtago sa likod ng isang haligi. Biglang lumabas ang maraming kabataan mula sa lahat ng dako na suot ang pulang at itim na suit. Nagbarilan ang dalawang grupo at naging war zone ang buong lugar. Tinamaan din ng propesor at bumagsak siya, nagpatuloy ang kaguluhan hanggang sa isang babae at ang mga lider ng dalawang grupo na lang ang natira. Lumabas ang mga lider at nagharap, ipinakilala bilang leader ng student union na si Caesar at ang presidente ng Lion Art Society na si Zhang. Naglaban sila na parang mga bida sa isang anime at ginawang mukhang NPC si Mingfei sa pagkukumpara. Habang abala sila sa pagpatay sa isa't isa, ang dalawang babae ay humarap kay Mingfei na nasa gitna. Ang babae mula sa red team ay lumabas na si Nano, itinutok ni Nano ang baril kay Mingfei at sinabihang yumuko, at binaril ang babae sa likod niya.
ngunit siya muna ang tinamaan at tila nanalo ang Black Team. Ngunit biglang pumasok si Mingfei sa Ultra Instinct sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa kanyang katawan sa batang lalaki na lumalabas sa kanyang mga panaginip, at nagawang barilin din niya ang babae pati na rin ang dalawang leader na parang boss. Pagkatapos, naupo si Ming sa tabi ng haligi at muling nakuha ang kontrol sa kanyang katawan. Biglang dumating ang isang malaking grupo ng mga nurse at mediko sa eksena at sinimulang gamutin ang lahat. Kasama nila, isang kalbong lalaki sa itim na suit ang pumasok at nagreklamo tungkol sa pag-aaksaya ng pera na ginawa ng mga estudyante sa event na ito. Nagising din ang propesor at ipinaliwanag na gumagamit sila ng anesthetic paint bullets na nagmamarka sa target at pinapatulog ito nang hindi talaga nasasaktan, at ngayon ay free day sa kolehiyo at nagdesisyon ang mga estudyante na maglaro ng magastos na laro ng paintball shooting upang makita kung sino ang mas magaling. Pagkatapos, muling nakatulog ang propesor dahil sa pagsabog ng isa pang bala sa kanyang dibdib habang ipinaliliwanag ang function nito kay Ming. Ang kalbong lalaki ay lumabas na si Professor Man na nangangasiwa sa pananalapi at disiplina sa kolehiyo. Tumawag siya sa principal para magreklamo tungkol sa gulo na ginawa ng mga estudyante, ngunit sinabi ng principal na karapatan nila iyon at babayaran ng kolehiyo ang higit $200,000 na halaga ng pagkukumpuni. Nanghihinayang siya na hindi siya nakasama ngayong taon at siguradong sasama siya sa susunod na free day. Matapos makatanggap ng cheers mula sa mga estudyante, tinanong niya kung naroon si Ming at sinabing sumama siya sa kanyang klase at nagpaalam. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Professor Man kay Ming na pumunta sa kanyang dormitoryo maliban na lang kung gusto niyang mamatay, dahil napansin niya ang mga mapanibuguing tingin ng bawat estudyante doon. Pagdating ni Mingfei sa kanyang dormitoryo, lumabas na ito ay malaking kwarto para sa 2 tao at ang kanyang roommate ay walang iba kundi si Finger Senpei. Inalok niya si Ming na ilibot siya sa kolehiyo sa kanyang unang araw. Dinala niya si Ming sa iba't ibang gusali sa loob ng kolehiyo at ipinaliwanag na sa loob ng campus, hindi maaaring gamitin ang spirit language. Salamat sa ama ni Professor Man na naninirahan sa watchtower at gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang maglagay ng barrier sa paligid ng kolehiyo. Pagkatapos, dinala niya si Ming sa tanging silid-aralan kung saan maaaring gamitin ang spirit language na para lamang sa mga layuning pangturo. Ipinaliwanag niya na ito ay isang uri ng kapangyarihan na nagmumula sa resonensya ng dragon language sa dragon bloodline. Kailangan mong magkaroon ng dugo ng isang mage at dapat alam ang mga magical chants, kung hindi, ikaw ay tatawaging muggle at ipadadala sa Harry Potter at PC-verse. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang iba't ibang estudyante na nagsasanay ng kanilang spirit language at isa sa kanila ay aksidenteng nawala ng kontrol sa kanyang water spirit, ngunit isa pang estudyante ang nagyelo nito at nailigtas ang lahat. Samantala, sa isang airship, ang principal ay umiinom kasama ang kanyang kaibigang si Manson at tinanong siya tungkol sa mga estudyante noong panahon ng huling Dragon King. Sinabi niya na sa halip ng mga sundalo, ngayon ay nais niyang lumikha ng mga henyo na makakapanguna sa sangkatauhan sa isang bagong panahon ng kapayapaan na walang banta ng mga dragon, at handa siyang sanayin si Ming mismo para dito. Pagkatapos, tinanong niya si Manson tungkol sa isang lihim na misyon na kanilang sisimulan at nagpatuloy ang airship sa kanilang destinasyon. Bumalik sa kolehiyo, dumating si Professor Good upang sunduin si Mingfei para sa kanyang 3E exam. Pumunta sila sa kanyang kwarto at sinabi ng propesor na bago ang opisyal na exam, nais niyang subukan ang isang bagay. Ipinakita niya ang isang music box na may recording ng Black Dragon Emperor. Ipinaliwanag niya na lahat ng may dragon bloodline ay mula sa kanyang mga nasasakupan at kapag inilabas niya ang kanyang ungol, lahat ng dragon sa ilalim niya ay yumuyuko at lumuluhod sa direksyon ng kanyang trono. Ito rin ang unang hakbang sa pag-aaral ng spirit language at nagdudulot ng hallucinations sa mga taong may dragon bloodline. Pinatugtog niya ang recording at tinanong si Ming kung nakakita siya ng anuman. Sinabi ni Mingfei na wala siyang naramdaman maliban sa pagiging inaantok. Narinig ito, nagtaka ang propesor kung paano ito nangyari sa kabila ng kanyang greatest bloodline, at dali-daling tumakbo patungo sa library sa pag-aalala, tinawag din niya si Professor Man doon. Sa library, pinag-aralan nila ang mga lumang talaan at naisip na maaaring si Mingfei ay may antas na katulad ng emperador at maaaring may dugo ng puting dragon. Nagdulot ito ng komplikasyon, ngunit sinabi ni God na nais niyang panatilihing lihim ito upang hindi mapahamak ang kanyang estudyante. Kinabukasan, lahat ng bagong estudyante ay sumailalim sa kanilang 3E exam at nandaya lang si Mingfei sa pamamagitan ng pagkopya sa mga sagot na nakuha niya kay Finger Senpei. Nanaginip din siya tungkol sa batang lalaki na nagpakilala bilang kanyang kapatid na si Mingzi, at natulog si Ming ng 2 oras sa 3 oras na exam, tunay na chat. Kinagabihan, narinig ni Ming ang isang kampana at nanaginip ulit kay Mingzi, na nagsabi sa kanya na ito ang kampana ng kamatayan at may mamamatay.
Maaari itong maging problema ngunit maaari ring maging oportunidad. Hiniling ni Ming na magkaroon ng kakayahang magbukas ng mapa upang makita ang lokasyon at layout ng lahat ng bagay sa mundo. Ipinagkaloob ito ni Ming Zi sa pamamagitan ng isang spell at nagising si Ming Fei sa totoong mundo. Tinatawag siya ni Finger dahil nag-alarm ang emergency. Lumabas silang lahat at nalaman na lahat ng grade at mas mataas na estudyante ay kailangang magtipon sa meeting hall kung saan sinabi ng mga propesor na sa isang misyon, natagpuan nila ang palasyo ng Bronze Dragon King at 2 sa kanilang board members ay naipit doon dahil patuloy na nagbabago ang palasyo. Ipinakita nila ang mga larawan ng dragon writing na natagpuan sa palasyo at hiniling sa kanila na subukang i-decode ito sa pag-asang makahanap ng daan palabas. Mayroon lamang silang 20 minuto at humihingi sila ng tulong mula sa buong mundo. Samantala, nagmumukhang tanga si Ming Fei, sinusubaybayan lang kung paano ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya sa kanyang unang araw sa bagong mundong ito. Napansin niya ang isa sa mga bagong estudyante na magaling din at nagsimula siyang makaramdam ng pagkababa ng sarili. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng motivation at naalala ang open map na meron siya. Ginamit niya ito upang matukoy ang susi sa paglabas ng palasyo at isinumite ito. Sa tulong nito, nahanap nila ang daan palabas para sa mga tao sa palasyo. Ngunit, lumabas na wala silang sapat na oxygen upang makabalik sa ibabaw. Ang 2 miyembro na ito ay parehong mga taong nag-interview para sa kolehiyo at mahal nila ang isa't isa. Ginawa nila ang lahat upang makarating sa ibabaw at ihatid ang kakon na nakuha nila mula sa palasyo. Ngunit sa kanilang daan, sinalakay sila ng isa sa mga tagapaglingkod ng Dragon King, isang Sea Dragon, at napatay silang 2 bago pa man nila naiparating ang kakon sa mga nakatataas sa airship. Sinimulang habulin ng Sea Dragon ang airship upang mabawi ang kakon. Ngunit lumaban si Mans ng buong lakas upang ipaghiganti ang kanyang mga namatay na kasama. Naging mahabang habulan ito kung saan paulit-ulit na niloloko ng Sea Dragon si Mans at napatay pa nito ang kanyang sekretarya. Sa kanyang pagdadalamhati, binaril ni Mans ang halimaw gamit ang kanyang machine gun, ngunit walang epekto. Nagsimulang mawalan ng lakas ang airship at tila magiging katapusan na nila, ngunit napansin ni Mans na malapit sila sa dam at inutusan niya ang barko na dumiretso dito at hayaang sundan sila ng Sea Dragon at patayin ito sa pamamagitan ng pag-ipit sa mga gate ng dam. Nagtagumpay ang kanilang plano, ngunit bago iyon, nagawang ipasok ng dragon ang isa sa mga ngipin nito sa tiyan ni Mans. Kalaunan, inanunsyo ng principal na matagumpay ang kanilang misyon at nakakuha sila ng mahahalagang dragon writing at artifacts, salamat sa tulong ni Ming at iba pang estudyante. Pagkatapos, tumunog ang kampana sa kolehiyo, senyales ng pagkamatay ng ilan sa kanilang miyembro. Sa labas ng hall, pinasalamatan ni Zhang Siming sa kanyang kontribusyon at inanyayahan siya na sumali sa Lion Art Society bilang kanyang kahalili, ngunit tumanggi si Ming Fei, sinasabing hindi niya kayang tanggapin ang ganoong posisyon. Bumalik sa airship, lumabas ang principal at umupo kasama ang kanyang naghihingalong kaibigan. Iniulat niya ang tungkol sa misyon at sinabing itago mula sa mga estudyante ang impormasyon tungkol sa kanilang pagkawala at sabihin lamang sa kanila na abangan ang susunod na misyon. Bukod dito, sinabi niya na bantayan din ang kanyang ampon na si Nano upang matiyak na ligtas siya. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Ming ng online na imbitasyon para sa isang sayaw mula sa Student Union. Pumunta siya doon kasama si Finger, na nagsabi sa kanya na ang leader ng Student Union na si Caesar ay magiging tagapagmana ng sikat na Western Gattuso family. Medyo mayabang si Caesar sa kanyang pananalita, at tila ito ang kanyang paraan ng pag-imbita kay Ming sa Student Union, katulad ng ginawa ni Zhang noon. Sinabi ni Ming na wala siyang balak sumali, ngunit sinabi ni Finger na pumunta siya dahil may mahal na pagkain at inumin, kaya bakit hindi? Kalaunan, pumunta sila sa ballroom at lumabas na si Nano pala ang fiancé ni Caesar at inihanda niya ang party na ito para batiin siya ng maligayang kaarawan. Nagkaroon sila ng sayaw at si Finger ang humila kay Ming dahil alam niyang hindi siya makakakuha ng mga babae. Ngunit kalaunan, lumapit sa kanya ang bagong estudyanteng may blonde na buhok na matagal nang tinitingnan ni Ming at tinulungan siyang maghatid ng isang magandang sayaw na ikinatuwa ng lahat. Nang matapos ang pagtatanghal, formal na inanyayahan ni Caesar si Ming Fei na tumabi sa kanya, ngunit sinabi ni Ming na kailangan niya ng oras para mag-isip at lumabas upang hanapin si Nano na maagang umalis para huminga ng sariwang hangin. Inanyayahan siya ni Nano na mag-drive sa tuktok ng isang burol at magkasama silang umalis. Samantala, nagkaroon ng mataas na alerto sa seguridad ang kolehiyo dahil sa pagpasok ng 13 na mananalakay sa pasilidad at mukhang naghahanap sila ng kakon na nakuha mula sa palasyo ng Dragon King. Pinagsama ni na Caesar at Zan ang kanilang mga grupo at nasa mahahalagang posisyon para mahuli ang mga mananalakay, habang ang ibang faculty at estudyante ay nakatalaga rin.
Mabilis nilang nahuli ang 7 sa 13 na mananalakay, ngunit wala sa kanila ang nagbunyag ng pagkakakilanlan ng kanilang leader na sinasabing hindi nila nakikita ang mukha. Dahil karamihan sa mga elitistang estudyante ay nasa labas para sa mga misyon, nagpa siya ang principal at si Professor Man na hilingin sa ama nito, ang Night Watcher, na tanggalin ang seal sa spirit language upang magamit nila ang kanilang mga kapangyarihan at maprotektahan ang kolehiyo. Naaprubahan ang kahilingan at dahil dito, nagamit din ng kaaway ang kanilang spirit language upang itago ang kanilang presensya sa lahat. 4 sa kanila, kasama ang kanilang leader, ay pumasok sa lugar ni Caesar para abalahin siya, habang isang babaeng may blonde na buhok ang ipinadala para harapin si Zhang, at isang karakter na pampetawa ang inatasan sa pinakamahalagang misyon na kunin ang kakon. Walang mali sa mga asignaturang iyon, di ba inilantad ng leader ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Mai, at siya ang kapatid ng isa sa mga namatay sa huling misyon na kunin ang kakon mula sa palasyo ng Dragon King. Sinabi niyang walang kinalaman ito sa kanyang kapatid at nandoon lamang sila upang tuparin ang kanilang misyon ayon sa kanilang employer. Gumamit si Caesar ng kanyang spirit language na tinatawag na Side na nagbibigay sa kanya ng kakayahang medama at aksyonan kahit ang pinakamaliit na paggalaw sa paligid niya. Gamit ang kakayahang ito, nabawasan niya ang bilang ng kanilang kalaban, at sa huli, sina Caesar at Mai na lang ang natira para magharap. Si Mai ay may kakayahang itago ang kanyang presensya at gumamit ng mabilis na pagkilos para magbigay ng tumpak na pag-atake na parang assassin. Ito ay kumpletong kabaligtaran ng kakayahan ni Caesar, at nagtapos ang kanilang labanan sa tabla ng maharangan ni Caesar ang lahat ng kanyang pag-atake ngunit bahagya lamang. Sa kabilang banda, si Zhang ay ipinakita na may isa sa pinakadalisay na bloodline sa mga estudyante bukod kay Ming, at ang kanyang spirit language ay ang kakayahang tinatawag na Dragon King's Flames na nagbibigay kakayahan sa kanya na magpasiklab ng apoy sa paligid at kontrolin ito. Lumalabas na ang babae sa panig ng kaaway ay mayroon ding bihirang kakayahang ito at naging pantay na labanan ng mga apoy. Samantala, ang nakakatawang karakter ay nakarating sa underground chamber kung saan naroon ang AI. Salamat sa impormasyong nakuha niya, nakarating siya sa underground research facility kung saan nakalagay ang kakon, ngunit sa kanyang paglalakad, nawala niya ang kanyang telepono at aksidenteng nabuksan ang isang nakakandadong pinto na naroon simula pa noong 1912. Sa huli, nakapasok siya sa facility at nakita ang principal na ipinapakita ang kakon sa mga mananaliksik. Napansin nilang may crack sa kakon at mula sa CT scan report, nalaman nilang ito ay dulot ng proseso ng pagpisa sa halip na aksidente. Sinubukan ng mga siyentipiko na buksan ang kakon para makita kung may buhay sa loob, ngunit pinigilan sila ng principal at pinapalabas sila dahil ayaw nilang maglabas ng dragon sa kolehiyo. Habang pinalalabas ng principal ang mga ito, palihim na pumasok ang nakakatawang karakter at kinuna ng litrato ang kakon at nagpasyang basagin ang kaso at dalhin ito para sa $5 milyong na gantimpala. Ngunit sa huli, nawala ang kanyang loob dahil sa mga ilusyon na nakuha niya mula sa paglapit sa kakon at nagpasyang umalis na walang dala. Sa sorpresa ng lahat, isang anino na figura ang pumasok pagkatapos niya at binasag ang selyo ng kakon, binigyan ito ng dugo para gisingin ang Dragon King na si Constantine. Bumalik sa kolehiyo, nagtapos sa tabla ang laban ni Caesar at may ng isang malakas na pagsabog ang nagtulak sa kanilang dalawa palayo at nawalan ng kuryente ang lugar. Lumapit sila upang tingnan kung ano ang sanhi nito at nakita nilang may mga nag-aapoy na yapot sa lupa na nagpapahiwatig na maaaring gawa ito ni Zhang at ng babae. Habang nangyayari ito, nag-e-enjoy si Ming sa pag-akyat sa burol kasama ang kanyang kaakit-akit na kaibigang si Nano. Sa daan, nakatanggap siya ng vision mula kay Ming Z na nagsasabing tutulungan niya si Ming na makuha ang puso ni Nano kung nais niya at sinabihan siyang sundin ang payo ni Nano na magdala ng regalo para sa kanyang kaarawan. Nagpa siya si Ming na magbigay ng mga bulaklak at sinabi ni Ming na gagawin niya itong posible. Kalaunan, umupo sila sa tuktok ng burol na may mga paa sa tubig at sinabi ni Nano na gusto niyang sumali si Ming sa student union upang maging kanyang maliit na kapatid at protektahan siya. Pinag-isipan ito ni Ming at tinanong siya tungkol kay Caesar, at sinabi ni Nano na ito ay isang pampulitikang kasal at siya ay kailangan sumunod. Sinabi niya kay Ming na alam niya ang tungkol sa kamatayan ni Naay at ng iba pang lalaki at malapit ang mga ito sa kanya. Sinabi niya na hindi lang sila ang namatay, pati na rin ang kanyang mentor na si Mans, ngunit lihim ito sa mga estudyante. Sinabi niya na sa huli, lahat ay mamamatay ngunit paminsan-minsan ay pumupunta siya rito para makita kung makikita niya ang mga bituin, ngunit ngayong gabi ay maulap. Nalungkot si Ming para sa kanya at nagpas siyang gamitin ang keyword na sinabi sa kanya ni Ming Z. Bigla, nagbukas ang mga ilaw ng kotse at nagsimulang magpatugtog ng musika at nagpasabog ng mga paputok sa langit na hugis bulaklak na may mensahe sa mga ulap na, "Happy Birthday Nano," isinulat sa paraang alam lang ng kanyang yumaong ina.
Ito'y nagpaiyak kay Nano at napagtanto ni Ming na namimiss niya ang kanyang yumaong ina at kaya siya naawa sa kanya nang unang magkita sila dahil umiiyak siya para sa kanyang mga magulang. Tiningnan niya si Nano at sinabi sa kanya na mula ngayon siya ang kanyang nakababatang kapatid at sasali siya sa student union. Pagkatapos, bumalik sila sa kotse at nagsimulang magmaneho pababa sa kolehiyo at sa wakas ay nakatanggap si Nano ng mensahe ni Caesar na sinasabing inaatake ang kolehiyo. Nagpanik si Ming tungkol dito ngunit sinabi ni Nano na dapat ayos lang ang kolehiyo at malamang tapos na ang laban pagbalik nila. Samantala, naglalaban sina Zhang at ang babae sa patas na laban gamit ang kanilang mga kapangyarihan sa apoy at mukhang lamang ang babae ngunit ayaw niyang patayin ang lalaki at nandoon lamang para abalahin siya. Sa kabilang banda, ang nakakatawang karakter ay tumetakas sakay ng bike at lumabas ng kolehiyo ngunit biglang nabangga ng kotse ni Ming mula sa likod. Dinukot niya si Ming Fei at nagharap sila, at lumabas na ang lalaki ay kaibigan ni Ming sa League of Legends, si Tyler, at ang tunay niyang pangalan ay Tag. Nagkakilala sila at nagumpisang magkaibigan, ngunit hiningi niya ang tulong ni Ming at hinayaan siyang maging bihag. Bigla, may narinig silang bumagsak sa likuran nila at nagsimulang mag-init ang paligid. Pagtalikod nila, nakita nila ang isang batang lalaki na naliligid ng apoy, naglalakad na parang zombie mula sa The Walking Dead na humihingi ng kanyang kapatid. Tumakbo silang lahat palayo sa kanya at nagsimulang barilin siya ng mga estudyante, ngunit natunaw lang ang kanilang mga bala bago pa man ito umabot sa batang lalaki. Naisip ng mga propesor na ang batang ito ay talagang Dragon King na nap-isa mula sa kakon, at siya ang Dragon King ng apoy at tanso na kayang manipulahin ang apoy at tanso sa paligid niya na nagpapawalang saysay sa mga bala. Patuloy na naglakad ang bata habang hinahanap ang kanyang kapatid at nagtago si Ming at ang iba pa sa likod ng isang haligi at nakipagkita kay Caesar, Mai, at Finger. May kutob silang hinahanap ng bata si Ming Fei, kaya nagtago sila sa loob ng isang pool upang ilayo ang batang apoy, habang si Caesar at Man ay lumaban at umatras matapos makuha ang impormasyon tungkol sa kahinaan ng bata. Habang nangyayari ito, tinawagan ng contractor ni Man ang kanyang telepono at sinabi sa kanya na ang batang lalaki ay talagang si Dragon King Constantine at siya ay nasa hindi matatag na estado ngayon at malapit nang mag-disintegrate ang kanyang katawan na magreresulta sa isang bagyo na sapat na malakas upang maging parang paputok lang ang mga nuclear bombs sa Hiroshima at Nagasaki. Iminungkahi niya na gamitin nila ang mga peking bala na ginagamit nila sa kanilang pagsasanay sa kolehiyo dahil walang metal sa mga ito at habang hindi ito makakasakit sa bata, kung sapat ang dami ng bala na babaril sa kanya, maaari nilang mapatulog siya. Nagsimula silang barilin ang bata gamit ang mga rubber bullets habang nagtatago si Ming Fei at ang iba pa sa pool na parang mga duwag. Habang nasa loob ng pool, naramdaman ni Ming Fei na papalapit ang bata, kaya sinabihan niya ang dalawa pa at nagtago silang lahat sa ilalim ng tubig. Matagal na nagtago si Ming Fei ngunit nang umahan siya, napunta siya sa ibang mundo. Naisip niya na ito ay isa sa mga panaginip kung saan makakausap niya si Ming Zi at nagsimula siyang tumawag dito. Lumabas siya mula sa pool at naglakad sa isang lambak at nakita ang isang batang lalaki doon at tinanong kung ano ang lugar na iyon. Lumingon ang bata at lumabas na siya si Constantine. Sinabi ni Constantine na parang nagkita na sila dati. Biglang dumating si Ming Fei at sinipa siya palayo. Sinabihan siyang humanap ng ibang tatawaging kapatid. Pagkatapos, nagising si Ming Fei at nalaman niyang naroon talaga si Constantine at wala na sina Finger at Tang sa pool. Di nagtagal, dumating ang principal at sinabihan si Ming Fei na sumama sa kanya. Dinala niya si Ming Fei sa isang mataas na tore at binigyan siya ng baril at isang espesyal na bala na pampatay ng dragon. Sinabi niya na siya lang ang makakagawa nito dahil sa kanyang mataas na grade na bloodline at baka bumagsak ang iba sa ilalim ng kanyang kakayahan. Pagkatapos, sinabi niyang gagawa siya ng daan para kay Ming upang mapatayin niya si Constantine. Samantala, binobomba si Constantine ng mga rubber bullets habang nasa tuktok ng isang tore at nakatingin siya pababa kay Tang at Finger. Lumalabas na si Tang talaga ang hinahanap niya at hindi si Ming. Nagsimula siyang mawalan ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan at nagbago sa kanyang tunay na anyo bilang dragon. Ngunit biglang lumundag ang principal at ginamit ang kanyang espesyal na teknik na Time Zero upang bagalan ang lahat sa paligid niya at magbukas ng sugat para kay Ming na tutukan at tapusin ang laban. Binaril ni Ming ang dragon gamit ang tulong ni Ming at napawalang bisa ang kapangyarihan ng dragon. Pagkatapos, inutos ng principal na gamitin ang totoong bala para batasin ng butas ang lizard. Hinabol ni Constantine si Tang at hinarang ang lahat ng bala para sa kanya, tinawag siyang kapatid hanggang sa huli. Hindi alam ni Tang kung ano ang sinasabi niya at tumakbo palayo papunta sa gubat, ngunit habang tumatakbo, nagsimula siyang makakita ng mga vision mula sa kanyang nakaraang buhay at napagtanto niyang siya pala ang Dragon King ng apoy at tanso na si Norton, at si Constantine ay kanyang nakababatang kapatid.
Matapos makita ang pagkamatay ng kanyang kapatid sa harap niya, bumalik siya sa Underwater Palace at nagsimulang magpalakas at nagising ang kanyang lingkod na si Sea Dragon. Sa kabilang banda, nakipagpulong ang principal sa Night Watcher at inihayag na ang dahilan kung bakit hindi nila tuluyang mapatay ang mga dragon ay dahil bago mamatay, gumagawa ang mga ito ng mga kakon na naglalaman ng kanilang DNA at kalaunan ay napipisa bilang bagong Dragon King. Kaya upang masiguradong matapos ang isang Dragon King, kailangan nilang galitin ito at handa sa laban kapag hindi pa nito nagagawa ang kakon, at dahil kailangan ito ng oras upang mahinog. Ito ang tamang panahon para patayin si Norton dahil bagong gising pa lamang siya at hindi pa ganap na nakakabawi ng lakas. Sa isipan nilang ito, nagplano sila ng pag-atake sa palasyo upang patayin siya at bumuo ng isang team na kinabibilangan nina Caesar, Nano, Ming, at ang bagong blonde na estudyante. Sa simula, tutol si Ming dito, ngunit sa hikayat ni Nano at ng iba, tinanggap niya ang misyon at nagsimulang mag-ensayo kasama ang iba upang masigurong handa siya. Matapos ang kanyang mini-training arc, sumakay siya sa airship at nagtungo sila sa palasyo ng Dragon King. Si Nano at Ming ang napiling bumaba at galugarin ang lugar upang kumpirmahin ang presensya ng Dragon King, na dapat ay hibernating dahil sa kanyang hindi pa ganap na paggising. Bumaba sila at sinundan ang parehong landas na dinaanan ni Ai at ng kanyang kasamahan dati. Sa wakas, nakarating sila sa silid ng Dragon King at sinuri ang lugar. Gamit ang ilang psychological techniques, nakumpirma nila na ang lugar ay talagang silid ng Dragon King kung saan siya dati nakatira kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Constantine. Pagkatapos, kinuha nila ang ilang bagay para sa pananaliksik at bumalik sa ibabaw. Ngunit habang ginagawa ito, nagsimulang magbago ang lungsod, katulad ng nangyari sa Ai at sa kanyang oras, at naging karera laban sa oras at mga bitag upang makalabas. Sa kanilang daan, nakita nila ang bangkay ni Ai na hawak ang isang malaking aklat, at kinuha nila ito at sa wakas ay nakalabas matapos masira ang swimming gear ni Ming. Binigyan siya ni Nano ng kanyang gear at sinabing kaya niyang magpatuloy mag-isa, at pareho silang nagsimulang lumangoy pataas. Samantala, inatake ng Sea Dragon ang airship at sinira ang isa sa mga makina nito. Kinuha ni Caesar ang kontrol at inutos sa kanila na tumakas mula dito, ngunit patuloy na hinabol ng Sea Dragon ang airship at dinala sila patungo sa isang bangin kung saan nakatayo si Norton sa itaas. Tumalon si Norton pababa at sumakay sa Sea Dragon, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pagsamahin ito sa kanya at maging isang malaking dragon na tawagin nating Tangon. Sinimulang habulin ni Tangon ang airship upang ibagsak ito, ngunit nagpa siya si Caesar na lumaban pabalik nang malaman niyang naroon din si Zhang. Salamat sa kanyang Psi ability, gumawa siya ng plano upang ilihis ang pansin ni Tangon sa isang laban ng isa-isa at saka atakehin ito ng malakas na atake mula kay Zhang. Kapag nagbanggaan ang kanilang mga kakayahan, magdudulot ito ng malakas na pagsabog na bulagin ang sinumang tumitingin dito, ngunit sa puntong iyon, maglulunsad sila ng espesyal na missile sa tunay na katawan ni Norton at wasakin siya. Nagtapon sila ng isang rescue pod para kay Ming at Nano at sinimulang labanan ng dragon sa harap nila. Nagtali si Caesar ng pirang sa mata at inactivate ang kanyang kakayahan upang tamaan ang dragon. Sinalag ni Tangon ang lahat ng bala na parang isang Chinese opus character, ngunit ito ay ayon sa plano ni Caesar at sa huli ay inilabas niya ang kanyang teknik upang ipakita si Zhang na inaatake si Norton mula sa itaas gamit ang kanyang King Flames. Tumugon si Norton sa pamamagitan ng pagpapaputok ng katulad na atake at tulad ng inaasahan, nabulag silang lahat maliban kay Caesar na may pirang. Inutusan niya ang blonde na babae na ilunsad ang missile sa kanyang utos. Tumama ang missile sa tunay na katawan ni Norton at itinulak ang pagsasanib sa kalaliman ng karagatan na nagmamarka sa kanilang tagumpay. Samantala, nakita ni Ming at Nano ang escape pod at itinulak ni Nano si Ming papasok at nilock ang pinto. Nagtataka si Ming kung ano ang ginagawa niya, ngunit biglang binutasan ng nalulunod na si Tangon si Nano sa dibdib gamit ang isa sa mga stinger nito at naging bahagi siya ng Dead Donut Gang. Nakita ni Ming ang kanyang tanging pagkakataon na mawala ang kanyang pagkabirhen sa harapan niya at nagsimula siyang magwala at naging medyo baliw. Ito ay nagdala sa kanya sa loobang kaharian kung saan nakilala niya si Ming Zi na nag-alok na tulungan siyang talunin ang Dragon King at iligtas ang kanyang future na asawa. Naging interesado si Ming Fei sa sinabi ni Ming Zi ngunit labis na nagalit sa sarili dahil sa pakiramdam niya ay isa siyang walang kwentang kabiguan. Palagi siyang inililigtas ng iba at hindi niya kayang tumulong pabalik. Ngunit, sa tulong ni Ming Zi, ginamit niya ang pinakamakapangyarihang jutsu sa kasaysayan ng Doa, ang Tolno Jutsu. Ginamit niya ang sikat na Tolno Jutsu sa kanyang sarili at napagaling ang kanyang depresyon, isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinuman sa mga nanonood.
Nang malampasan ito, sinabi ni Ming Zi na maaari siyang gumawa ng isang demonyong kasunduan kung saan ipagkakaloob niya ang 4 sa kanyang mga kahilingan at tutulungan siyang iligtas si Nono at talunin ang Dragon King kapalit ng karapatan na pagmamayari sa kanyang buhay at katawan kung sakaling sabihin niyang siya ay nag-iisa at isang bahagi ng kanyang sariling buhay. Tinanggap ni Ming ang mga kondisyon at ginamit ni Ming Zi ang kanyang kapangyarihan para bigyan siya ng maraming makapangyarihang kakayahan tulad ng paggamit ng iba't ibang uri ng spirit languages at ilang pagtaas ng estadistika. Sinabi rin niya sa kanya tungkol sa aklat na hawak niya na nakuha mula kay Yu at sinabi na ito ay talagang sisidlan para sa 7 sandata na kilala bilang 7 deadly sins na Iron Ikong nilikha ni Norton noon para patayin ang mga tao. Nang handa na ang lahat, lumabas si Ming Fei mula sa escape pod at iniligtas si Nano. Kaya na niyang huminga sa ilalim ng tubig, salamat sa kanyang mga bagong kakayahan at pinagaling niya ang sugat ni Nano at winasak ang spike na tumutusok sa kanyang tiyan. Inilagay niya si Nano sa escape pod at ipinadala ito pataas at saka hinarap si Norton na handang kainin siya na parang pagkain ng isda. Gamit ang spirit block, siniil ni Ming ang mga teknik ni Norton at saka pinalabas ang 7 deadly sin upang labanan ang malaking dragon. Nagpatuloy ang kanilang labanan habang nagpapalitan sila ng mga suntok at hampas, at sa huli, kinilala siya ni Norton bilang katapat at nagpas siyang maglaro ng matalino sa pamamagitan ng pagtatago. Plano niyang atikihin si Ming mula sa mga anino, ngunit gamit ang side, natagpuan ni Ming ang kanyang lokasyon at nakaganti. Nang magkaharap sila sa tunay na katawan ni Norton, napagtanto ni Ming na ito ay talagang ang kanyang kaibigan na si Tyler Tang, at labis siyang nalungkot. Hindi niya kayang ilabas ang huling suntok, ngunit hinayaan niyang hawakan siya ni Norton sa leeg. Sinabi ni Ming Zi na palagi siyang mahina at kinuha ang kontrol sa kanyang katawan at sinaksak si Norton gamit ang isa sa 7 deadly sin, hinayaang malunod siya sa kanyang kamatayan. Sa ibabaw, sinagip ni na Caesar at iba pa si Nano at binigyan siya ng unang lunas at medikal na paggamot. Natagpuan ni Zero, ang babae na may blonde na buhok, si Ming na lumulutang sa ibabaw ng dagat at bumaba siya upang iligtas siya at dinala siya pataas ng airship. Samantala, nagpa siya si Norton na gamitin ang kanyang huling hininga para maglunsad ng huling atake, ngunit binaril siya ni Man gamit ang bala na pampatay ng dragon ayon sa kanyang tungkulin sa misyon, at tuluyan ang natapos ang kabanata ni Norton. Pagkatapos ng lahat, tinawag ng principal si Ming Fei para sa isang pulong sa kanilang pagbabalik sa kolehiyo. Ipinaliwanag niya kung sino si Tang at inihayag kung paano bumubuo ang mga Dragon Kings ng kakon na may kanilang DNA para mabuhay muli sa bagong katawan. Si Tang ay katawan ng muling pagkabuhay ni Norton, at nang makita niya ang kanyang kapatid na mamatay sa harap niya, bumalik ang kanyang tunay na alaala at muling nabuhay bilang si Norton. Nakinig si Ming sa lahat ng ito ngunit nalungkot pa rin dahil sa kanyang tanging kaibigan sa online, at tumango lamang na parang naiintindihan niya. Sinabi ng principal na huwag siyang mag-alala sa pagpatay kay Norton at na nailigtas niya ang milyon-milyong buhay kundi bilyon-bilyon. Hiningi niya rin kay Ming na panatilihin itong lihim dahil hindi nila alam kung paano talaga namatay si Norton. Sinabi niya na kahanga-hanga ang plano ni Caesar, ngunit hindi dapat sapat iyon para patumbahin si Norton, at pagkatapos, muling nabuhay si Norton. Sigurado siya na may itinatago si Ming sa kanila, at inisip ni Ming ang tungkol sa kontrata niya kay Ming Zi at sinabing naiintindihan niya at nagpasalamat sa principal na hindi na siya tinanong pa. Pagkatapos, inabot sa kanya ng principal ang isang liham at sinabing natanggap nila ito mula sa isang hindi kilalang address at para sa kanya. Binuksan niya ito at nalaman niyang galing ito sa kanyang ina, na nagsasabing nalulungkot siya na wala siya para sa kanya at ipinagmamalaki siya, at nais niyang dalawin siya pagka-graduate niya sa kolehiyo. Umiiyak si Ming at pagkatapos ay bumalik si Ming Fei sa kolehiyo at kinausap si Finger, nagrereklamo tungkol sa mga balita at artikulong inilalathala niya tungkol sa kanya sa website ng kolehiyo. Biglang may kumatok sa pinto at pagbukas nila, naroon si Caesar na nakasuot ng damit pangluto at humihingi ng asukal. Binigyan siya ni Finger ng asukal at inihayag na lumipat si Caesar at si Zhang sa dorm kasama si Nano at ang vice-presidente ng Lion Art Society. Dumating si Nano at nagbigay kay Ming ng tsokolate at sinabing gumagawa sila ng mas marami sa kwarto. Agad na tumakbo si Finger palabas at sinimulang ubusin ang lahat ng tsokolate, at tinanong si Ming ni Nano kung sasali siya sa hapunan. Sinabi ni Ming na may iba siyang plano at bumalik sa loob. Pagkatapos, nakatanggap siya ng sulat mula sa isang tao. Binuksan niya ang pakete at nakita ang isang smartphone sa loob at nagtaka kung nagkakaroon ba siya ng déjà vu. Binuksan niya ito at nakita ang isang mensahe, binuksan niya ito at nalaman na galing ito kay Ming Zi, na kinukumpirma ang kasunduan at kontrata na ginawa nila at kinuha ang presyo ng 1/4 ng kanyang buhay para sa mga power-ups na ibinigay niya sa huling laban-laban kay Norton at upang iligtas si Nano.
Bukod dito, sinabi niya na panatilihin niyang ligtas ang telepono dahil lilipad siya upang tulungan siya kung magpadala siya ng mensahe para humingi ng tulong. Sinabi ni Ming na kailangan lang niyang huwag gamitin ang mga kahilingan at mabubuhay siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa buong buhay niya at nagpa siyang lubos na tamasahin ang kanyang buhay kolehiyo. Samantala, sa opisina ng principal, makikita na mayroon siyang larawan ni Ming at Ming Z at tila alam niya kung sino talaga sila. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito at nais makakita pa ng higit, siguraduhin mag-like at mag-subscribe sa channel na may notifications para hindi mo makaligtaan ang mga hinaharap na video. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, ingat!